So, good morning po. Tayo po ay magluluto today ng ginataang halo-halo. So, dahil po wala po akong mautos sa magkakayod, ayan po, ako na po ang nagbiyak ng buko. Yung pong sabaw ay aking inipon at magkakayod po ako. 5 niyog po to. Yan. Kakayurin po natin at tayo ay mag-vlog. So, let's do it. Magkakayod po tayo ng niyog. Okay. So first, make sure our hair ay hindi nakalaglag. Yan. Para yung buhok po natin ay hindi pupunta sa ating kinakayod. So ito po yung ating kakayurin. 5 niyog po to. Magluluto po si ako ng ginataang bilo-bilo. Oops. Move. Ito po yung ating manual na kayuran. So dito po sa Pilipinas, we're doing this, especially po yung mga wala pong pambili ng kayod na. Yan, mano-mano po to. Manual grinder. So 5 niyog po ang kakayurin natin. Kailangan po ang ating mga braso ay medyo may panlaban. Sabi nga, gusto mong kumain ng masarap? Paghirapan mo. Okay? Yan. Kailangan po, pagka tayo nagkakayod, kailangan nakaposture pa rin tayo. Yung ating back, straight pa rin siya. Huwag niyo pong ikukubang ganyan. Yan. Kailangan sexy pa rin. So, para hindi po nahalata na tayo ay tumatanda. That is life in the Philippines. Minsan po sa atin, sa sobrang kahirapan na po, mga Pilipina, pinapabayaan na po ng mga nanay ang kanilang katawan. Sabihin nila, hindi ko na kayang mag-ayos. Why not? Kaya pa rin naman natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, love yourself first. Kasi nobody will do it for you. Maski asawa niyo po, hindi nila gagawin niya. Tayo lang po. So, mga mami, na naandyan po, always remember, love yourself first. Every morning po ako po ay nag-workout. Nagtuturo po ng HIIT workout sa mga senior at sa mga taong gusto pong ma-maintain ang kanilang health. Hindi na po natin hahabulin ng figure kasi po minsan ay talagang yung figure po ay atin nang napapabayaan. So, yung health na lang po. So, kaya pa naman pong habulin. Everyday pinapawisan. That is the important thing. Yan. So, narinig niyo po ba yung pagtudtod ko? Ayan. May tune po yan. Bahay Kubo. Pakinggan nyo. Joke lang. So, ayan po. Ayan na nangyari sa nyog natin. So, iisa pa lang po. Actually, kalahati pa lang po yun. So, pagkabuo po yan yan. Nakakapagod din po magkayod. So, dahil nga gusto kong kumita ng konting pera, kailangan po natin kumayod. Dito po ang inuuna natin pagkakayod ay yung side. Pagka kinayod natin, gilid muna. So, depende na rin yan sa mga technique ng mga nagkakayod. Kasi may mga kanya-kanya naman silang technique yan eh. Paikot lang po yan, ang paikot. Yan, nakakalimutan ko po yung posture ko. So, remind me if my back is arcing. Ayoko po na naka-arc na back. Yan. Kailangan po tayo ay naka-posture pa rin. Ayan po, lahat ng gilid tapos na. So, gitna naman tayo. Ang gitna po is much easier gayurin kasi wala na po masyadong position hinahabol. Yan. So, tapos na. Nakadalawa na po tayo. 2 kalahati. So, 1 buo pa lang. Okay, So, still 8. 8 pa po. Pangatlo. So, iisang nyog pa lang po nakakayod ko. Masakit na po kilikili ko. Okay. Ito po talaga ang advantages ng hindi mo ginagawa everyday. Mahirap po magkayod. Ginatang bilo-bilo po ang lulutuin natin today.
Paninda ko po to. I will sell it to my friends so I can earn a little money. And at the same time, nakakain din po kami. Kahit konti lang ang kinita, ang importante, may nakakain tayo. Wow. Press. Masakit na po. Ayan po, dahil hindi ko po kinaya, masakit po talaga. Kaya si nanay baby po, nagkakayod. Tatapusin na raw po niya. Nalagay ko lang yung mic niya dito. Yan. Para rinig niyo po yung kanyang tune. Kanyang kayod. Ang kanya po yan, no? Ikaraliit. Sa akin po kanina, bahay kubo lang eh. Bahay kubo. Kanya po ang bilis. Yan. Ay, hindi ko alam. Ako, makikita. Ayan po siya, ayan po siya, ayan po. Ilan na nakaid mo ito, babe? Ang bilis, oh. Akin po, 3. Kanya, nakadalawa, pangatlo na siya. Konti na lang. Talaga niya pong, gawain niya po kasi talaga yan eh. Sanay na sanay po yung magawa ng suma. Ilan at baby? 24 pieces? O 24 na hati? 24 pieces. Ha! Ito po, ngayon po ang gagawin lang namin ay 5. Ako po ay makakasat sa hati pa lang, pagod na. Ay talaga po sanay siya kumayo. Yung ibang nag-akin na kaganyan. Ang straight labi ka pala. Yan, back straight po na. Definition natin. Huwag po natin tatanggalin. Yan. Saging na saba. Huwag pong overripe kasi po pagka naluto, maasim. Ito ho, kasaba. Balinghoy po. Kagabi lang po yan na harvest. Ito na po yung kamote. Sweet potato. May yellow, may puti. Ayan po. Pinagsama na po natin. Oops, meron pong hindi na nahiwa. Kaya po ibinababad sa tubig para hindi po mangitim kasi mostly po yan po nagiging sakit ng kamote. Ito po kasi talaga ho ang pinakamagiging sabaw natin. Kailangan po para masarap ang ating ginataan, maraming nyog. Yan. So, ilan pa natira si babe? Tira mo na sa akin ng 2. Ako nang tatapos ng 2. Para naman makalima ako, hati kami. Tatlo ako kanina, ngayon may matitirang 2. Akin na po yung 2. Ha? Oo nga. So, quality po ng nyog maganda po. Makapal po yung meat niya. Saka po medyo malambot pa. Yan. Hindi kagaya daw na ibang nyog. Maninipis po. Malaki nga siya. Minsan may malalaki pong nyog. Sobrang lalaki po. Pero ang laman niya po ay kaninipis. May ganun pong klase na nyog. So, pagkatapos niya po, ako nang bahala dito sa 2. Tatapusin ko na to. Sayang naman tong brasong to. Natikwas ba naman kasi, no? Ako hindi. Eh, mabigat ka sa akin eh. Mabigat ka sa akin. Ano, ikaw mas mabigat? 55. Oh, mas mabigat ka sa akin. Minsan nagpe-53 lang ako. Depende sa kain yun. Pagka busog na busog, 55, 56. Ay, ako eh, pagka kasi kumain ako is unlimited. Siguro nga pag ang kalapit na bigat na amin. Nasakit din ang paa ko. Oo, kasi yung buong weight mo, ang binti mo ang nabuhat. So talagang may tendency na sasakit ang iyong paa. Kaya kailangan, huwag pong mag-overweight. Saka laging practice. Actually, deep squat is very good workout. Hindi lang ho talaga ako sanay magkayod, pero sanay naman yung braso ko kung mag-workout. Yung kagaya po ng workout ko po, ibang muscle pong part ang nadadali. So sa pagkakayod, ibang muscle part din po ang nadadali. So, pagka ito nagkakayod dati, Babe, anong una mong dinadali? Tagiliran? Gitna? Yung gitna ba na nyo kauna mong kinakayod o yung gilid? Okay, so parehas po kami ng technique ni Ate Babe. Ayan. So may 2 pa pong natitira. Ayan. Sa akin na po to. Pwesto.
So, kayo po can you give me a comment, like, and subscribe? And sabihin niyo po kung ano yung tono ng kayod ko sa kayod ni Ate Baby. Okay po? So, kayo po kasi makakapagsabi, how does my kayod tune with Ate Baby's kayod? Kasi sabi niya, siya po talaga ay sanay magkayod. Biruin nyo, 24 pieces, 25 pieces, buo po yun. So, patahin natin yung siya ay 50. So, today po ang dadalhin ko lang ay 5. Nangalay na nga sa 3, nagpahinga pa. Diba? Mahirap naman pong aminin. Pero talaga pong hindi tayo sanay. Pero sometimes, it's nice to try something that you don't know. So, this is how you will make a coconut milk. Later, I'll show you how to squeeze it and use it. Today is Ate Baby's Laba Day. So, ayoko po siya masyadong mapagod. O, di ba po? Meron pa pong stopover yung aking kayod. Hindi ko tuloy-tuloy talaga eh. Kanina, nung umpisa, ang ganda-ganda pa ng tono ng aking kayod. Ngayon po ay kakaiba na. Parang nagdo-do-re-mi. Tapos, inapos. Pero, matatapos natin to. We can do this. Maangat yung pito eh. Ganyan, tinapos pa. Eh, mas magaan yun. So, nag-try po ang baby ko, yung bunso namin. Tumitik pa. So, ikapayat po, nasa 42 kilos lang. So, hindi po kaya ng kayod. Kasi po, ito po, may puwersa ho itong pagkayod na to eh. Kala nyo po, basta lang ho itong ganyan. Hindi ho makakayod itong nyog kung walang puwersa. Kailangan po yan ipupuwersa yung ganyan. Pagka hindi nyo po pinuwersa, hindi po babaon yung talim. May talim po kasi yan. Yun. So, ayan na po. Natapos na natin. Ang last but not the least. Woo! Yan. So, ayan na po ang ating nyog. Atin na po itong gagataan. So, gusto niyo po makita what kind of grinder is this? I'll show you. So, ganito po siya. Yan. May mga pangil po yan. May mga ngipin po yan. Nakakapit po yan sa malaking kahoy para hindi po tumakbo. So, para po tayong nangangabayo niyan. Yan, ganyan po siya. Ilalagay po sa upuan para komportable po yung nagkakayod. Yan, ito na po yung ating nyog. So, gagataan na po natin to. Let's go! Okay, so magagata po tayo. Ito na po yung paggagata. Yan. Mineral water po gagamitin natin kasi po tayo ay lalagay sa pata. Pero bago po yan, bago natin lagyan ng tubig, tayo ikukuha muna ng kakanggata. Ang tinatawag pong kakanggata is yung pong unang gata po na walang halong tubig. Pero ito po ay may sabaw ng buko, ng nyog. Ito po, ganito po. At nakikita niyo po ba yung juice? Focus mo na yung juice. Alis, tabi! Focus mo na yung juice. Yan. Nakikita niyo po yung juice na yan. Yan. Yan po yung gata. Yan. Nasaan? Yan. Kailangan po buong katawan kasama para po pigang-piga. So, pipigain po natin siya. Isa-separate muna natin. Yan. Pati po mukha kasama sa pagpiga ho. Ayan. Nakikita niyo yung gatang yan. Yan po yung kasarapan. Manamis-namis po yan na malinamnam. Yan po ang kagandahan ng natural coconut milk. Yan po ay purong-puro. Wala pa po yung tubig. Napatakan lang ng konti. Manamis-namis po yan. Actually, marami pa po yan. Kaya po yan mamaya ay ating babanlawan at yan po ang gagawin natin sabaw. Yan. Yung pansala po is very thin po. Sobrang nipis. Baka tumapon, masasayang. Ayan po ako ng gata. Okay. Takot na takot po ako matapon. Tingnan nyo naman na nangyari. Natapon po siya. Pinaghirapan po namin yan. Kaya po ayaw ko pong natatapon. So ayan po. Mag-ano na tayo ng pansabaw. So, pansabaw po natin yan. Hugasan po natin lahat. At sayang po, marami pa po yung gata. Papatulo ho, 2 kamay na yan. Make sure na ang kamay po ay malinis.
Marami po ang kailangan natin sabaw sa ginatang bilo-bilo. So nakikita niyo ang aking kaldero, kalahati po niya na ilalagay ko. Okay, last na gata na po to. Tatlong tiga, una kaka. Yan, para na siyang sabaw na lamang po kasi yung nahabol natin ngayon. Eh sayang naman po yung pinakagata niya. Yan, okay na to. Sasabaw na natin doon sa pinapakuluan natin.